Story time to ba? These 5 words and I beg you. 2,000 years later. Ito yung panahong kung saan Macau ako. Di ba nabanggit ko sa mga previous videos ko na naghiwalay kami mag-asawa, naging magkaibigan kami, nagkikita kami, nag-uusap kami. Nung nasa Macau na ako, tuloy pa rin yung communication namin, kinukumusta niya ako, monitor niya ako, kung ano na nangyayari sa akin. Ganun. Na usual communication lang namin. Siyempre may mga anak ako na sa kanya. So, kinukumusta ko siya, mga bata sa kanya. Year 2005, bigla siyang kumunta sa akin ulit. At sinabi niya sa akin na gusto niya magbakasyon sa Macau. Gusto niyang pumunta doon. So, nagulat ako kasi paano siya makakapunta doon? May trabaho siya. Kasi nga, nasa bangko siya. So sabi niya magli-leave daw siya, mag-file siya ng leave. So naisip ko noon, nabigla talaga ako. Naisip ko, magli-leave siya para lang magbakasyon sa Macau. Gayong, apat ang naging anak namin. Hindi siya nagpa-file ng leave. Ganun. So, nagtaka ako. So, sabi ko sa kanya, sige, bakasyon ka dito. Pinadala ko siya ng ticket. Pati allowance niya. Ako na mismo nagbigay sa kanya. Inoferan ko siya, sige, ako magbibili ng ticket sa'yo at bibigyan ng allowance, punta ka dito, gano'n. So, ang saya-saya ko na sabi ko, pupunta siya dito. So, since excited ako na magkikita kami ulit, ganyan. So, nung nandoon na siya sa akin sa Macau, mga family ko, mga relative ko, auntie, cousins na nandoon, happy sila. Kasi akala nila, magkakabalikan na kami mag-asawa. Yun. So, nung nandoon na siya sa Macau, sinundo ko siya sa airport, hinatid ko siya sa bahay ko kasi nung time na yun, may inupahan akong isang flat. So, doon siya tumira sa akin. Nagsama kami ulit sa isang bubong. May isang room doon na pinaupahan ko. So, kasama ko siya doon sa room. Parang mag-asawa kami. Inisip ko kasi nung time na yun, ano kung magkasama kami sa isang kwarto? Ano kung may mangyari sa amin? Mag-asawa naman kami, walang masama doon. Pero meron kaming kasunduan na pupunta siya doon, babakasyon, pero walang balikan. Pero nakalagay na rin sa isip ko na hindi siya imposible na hindi kami magkakabalikan. Yung mga ganong bagay. So, nung nandun na siya, napasyal ko siya, nililibot ko siya, at nag-try din siyang mag-apply ng work doon sa bangko. Although, sabi ko nga sa kanya, mahirapan kang mag-apply dito sa bank. Kasi parang yun lang yata ang gusto niya na applyan doon. Sinabi ko na sa kanya na kahit mahirapan siya talaga siya dahil kahit manager ka sa Pinas,
kung pagdating dito, wala sa kanila yun. Kung matatanggap ka man, mag-umpisa ka talaga sa baba. Yun ang sabi ko sa kanya. So, sinasamahan ko siyang mag-apply. Bangko lang in-applyan niya. Wala kaming ibang na-applyan para sa kanya. 3 months siya nandoon sa akin. Pero wala yun sa usapan namin na yung balikan. So, yung stay niya sa akin doon nung naubos na yung visa niya, kailangan niyang bumalik na ng Pinas. So, that was 2005 pa rin nung pag-uwi kasi almost 3 months lang naman siya doon. So, yun ang pinakahuli namin nung hinatid ko siya sa airport. Yun ang last na pagkikita naming dalawa. Hanggang sa dumating na rin yung chances na nakuha ko yung second son ko, pinapunta ko doon sa Macau, hanggang sa nakapag-work siya doon, so dalawa na kaming nandoon. Pero dumating yung time na bago lang nakapasok sa work yung anak ko, that was 2014, na-aksidente naman ng daddy niya. July 2014 na-aksidente siya. So, nung nagkausap-usap kami ng mga bata, yun na nga ang sabi ko sa previous video ko na kinausap nila ako na hanggang kung maaari, alagaan ko yung daddy nila. Pumayag ako, kaya nga umuwi ako nung 2015 of February, 7 months after siyang na-aksidente. Yun ang pagkikita namin ulit mag-asawa nung siya mismo nagsundo sa akin sa airport kasama yung 3 anak ko at yung mga asawa nila. Kasi kailangan talaga na ako ang magbabantay kasi siyempre siguro ang asawa talaga mahaba yung pasensya. Hindi naman lahat. Gaya ng mga naririnig ko doon sa mga nagsishare na hindi nila kaya yung ginawa ko. Pero yun na nga, sabi ko, para sa mga anak, pwede nating gawin yun at ibigay. Yung kanilang munting hiling na alagaan ng daddy nila. Kasi marami nang dumaan na nag-alaga sa tatay nila pero hindi tumagal. Hindi na mahaba yung pasensya ng daddy nila. Madali nang magalit. Iba na yung pag-uugali. So, nung pagdating sa akin, iba naman, takot naman ang naramdaman niya pag ako na nung nag-alaga sa kanya. So, ganun.